Yo! What's up sa inyong lahat mga ka-dreamers? Kamusta kayo dyan? Ayun, pagpasensyahan nyo na ako mga ka-dreamers kung di tayo nakapag-vlog ng isang linggo dahil naging busy po talaga tayo mga ka-dreamers sa kadahilan na nagsisimula na po kasi yung French class ko. Okay? So, gusto ko lang sagutin mga ka-dreamers yung mga tanong na mahirap ba mag-French class dyan sa Canada? Required ba talaga ang French para makakuha ka ng permanent residence sa Canada? May binayaran ka ba sa pagpe-French mo dyan sa Canada? At higit sa lahat, gaano nga ba katagal yung pag-aaral dito ng French sa Canada? Okay? So, bago yun mga ka-dreamers, disclaimer lang na yung sasabihin ko ngayon is more on my experience mga ka-dreamers. Okay? So, simulan na natin mga ka-dreamers. So, yun na nga, the reason bakit kailangan ko mag-aral ng French dahil po requirement po yun para mag-apply po ako ng permanent residence dito sa Canada. Okay? Then, paano ba ako nag-apply ng French class? Okay? So, dalawa po ang paraan para makapag-apply sa French class. Pero dapat, syempre, meron kang enough requirements or you are eligible to study French here in Canada. Okay? Yun po yung kailangan. Take note nyo yan. Dapat po eligible po kayo. Like for me, I'm a TFWP. So, required po talaga ako na mag-aral and pasok po ako dahil po meron po akong work permit. Isa po yun sa mga kailangan, mga ka-dreamers. And then, syempre, social insurance number po. Which is kukunin nyo po yun dito pag numating po kayo dito sa Canada. Okay? Next! Pwede po kayong mag-apply direct or pwede nyo puntahan dahil marami naman po mga school na nag-o-offer ng French class dito. And libre naman po siya. Wala po kayong babayaran. I-assess lang po nila kayo at kukunin lang po nila yung mga requirements nyo mga ka-dreamers. Then, that's it. Titignan po natin, maghihintay po tayo kung ma-approve po tayo ng government. Ganun lang po kasimple mga ka-dreamers. Okay? Pangalawa naman po is yung pwede po kayo mag-apply online. So, meron pong online na binibigay yung mga schools, which is pwede rin po kayo mag-direct sa immigration po ng Francesian Day Immigration. Ayan, pwede po yan. So, mag-fill up po kayo doon. May mga pipilapan po kayo doon na yung mga ilang days, kung part-time lang ba or full-time ba. Then, makikita mo rin naman po kasi doon kung eligible ka na agad mga ka-dreamers. Then, syempre, kailangan nyo rin i-attach doon yung mga requirements o yung mga requirements na kailangan at inihingi mga ka-dreamers. Okay? So, ako, sinubukan ko yung direct nung una pero hindi kami nakuha. Sa kadahilan ng nagsimula na po kasi and then medyo mahirap-hirap mga ka-dreamers kasi. So, na-reject kami nung una. Pero nung sa online na po mga ka-dreamers, ayan, yun po, tinawagan na po tayo. So, nag-i-start na po tayo ngayon mga ka-dreamers. Ganun po. So, ilawin ko po, wala po akong binayaran na kahit na ano. At higit sa lahat mga ka-dreamers, ang kagandahan dito habang nag-aaral ka is matututo ka talaga. Alam mo yun, parang new chapter na mag-aaral ka ng language nila. Mahirap, pero kakayanin po yung basta laban lang para sa pangarap mga ka-dreamers. Okay? So, gaano nga ba katagal yung course na kinukuha ko at anong level po yan? Hanggang level 7 po talaga yan mga ka-dreamers. So, start po ako ng level 1 and masasabi ko po na mahirap po talaga mga ka-dreamers. Pero, kakayanin natin para sa pangarap mga ka-dreamers. And samahan nyo ako sa journey na yan mga ka-dreamers ng pag-French ko para maibahagi ko rin sa inyo kung gaano ba talaga kahirap o ano ba yung mga dapat ginagawa. Okay? So, samahan nyo ako sa journey na yan sa mga next vlog natin mga ka-dreamers. So, level 1 to 7 po yan. So, kada 3 months, yan, mag-aaral ka ng 3 months. Kapag umabot ka ng 3 months at nabasa mo yung level 1, automatic, papasok ka na sa level 2. Ganun po. So, sa 3 months na yan mga ka-dreamers, aral ka na ng aral, ganyan. So, ang kailangan natin gawin is sipagan. Habang kasi mga ka-dreamers, medyo mahirap din kasi nag-aaral ka, maaga ka gigising. Kasi pang umaga po yung nakuha kong schedule, maaga ka gigising and then, alam mo yon yung tipong paaga ka gigising, pupunta ka doon, mag-aaral ka, so pagod na utak mo, pagod na katawan mo, then diretso ka sa work para magtrabaho. Ganun po ang sakripisyo mga ka-dreamers. Pero worth it naman mga ka-dreamers kasi po, may allowance po na binibigay si government. Which is, isipin mo mag-aaral ka lang, may allowance ka. Okay? Sa mga nagtatanong magkano yung allowance, at pumapatak po siya ng $400 per month. So, masaya po, di ba? So, nag-aaral ka, natututo ka habang sinusuportahan ka pa rin ng government. So,
So napakaganda po niya mga ka-dreamers. So sa mga nagtatanong ulit sa akin na ano ba yung required na level para mag-apply ng PR? Kami po, kailangan po nating maka-level 4 at least. Pwede na po kayo mag-apply ng PR noon. Para level 4 at least, para po makapag-apply ng PR, and then, yun na po. Pero continuous pa rin po yun hanggang sa matapos ang level 7. Okay mga ka-dreamers? So, sana may natutunan kayo sa video na to mga ka-dreamers. Ayan, walang susuko kung nasan ka man ngayon, anong bansa ka man ngayon, nasa Pinas ka man ngayon, o kahit saang lupalop ng mundo ka pa, wala pong susuko. Ilaban nyo yung pangarap nyo. At higit sa lahat, matuto tayong maging mapagpakumbaba. At alam nyo yun, tanggapin yung mga pagkakamali natin, baguhin natin yung sarili natin sa atin una magsimula. At higit sa lahat mga ka-dreamers, pairalin po natin yung pagiging kontento sa sarili. Dahil dun po yan magsisimula. Once you are contented in what you have right now, the rest ng blessings, babato po yan ang babato sa inyo. Hindi nyo namamalayan na nandiyan na kayo sa pangarap nyo. Kung nakikita nyo successful yung iba mga ka-dreamers, be happy. Dahil para sa kanila po yun eh. Yun yung time nila para maging successful. Malay mo yung time mo bukas na po pala, or sa susunod na linggo na pala, or sa susunod na buwan na pala, di ba? So, be happy sa mga nangyayari sa ibang tao, umaangat man sila. Okay? O kung bumababa sila, gawin mong inspirasyon, maging inspirasyon ka para iangat sila. Di ba napakaganda po ng mga ka-dreamers? Spread love lang po tayo, at higit sa lahat, spread natin yung good vibes lagi. Kasi, alam niyo yun, wala namang masama na magpasaya ng tao, at higit sa lahat, tumulong sa kapwa mo eh, di ba? So, yun lang mga ka-dreamers. So, tuloy-tuloy natin yung vlog na to. Sa lahat ng mga nagtatanong pa rin sa akin dyan, comment nyo lang ako, i-message nyo lang ako, nagre-reply po ako para matulungan ko rin po kayo sa paraan na alam ko. Okay? Maraming salamat sa support ng tunay mga ka-dreamers. God bless you all. Maniwala lang kayo lagi kay Lord, yun yung pinakamahalaga din. Tapos samahan nyo ng gawa. Okay? Peace, yo.